Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito: Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng puon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lubusin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Panginooy may pangako na ito'y tiyak na mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito. At sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang buong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon, ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulo-pulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Masaya ka ba na kumakaing mag-isa? Masarap po yatang kumain yung may kasama. Ano po? Yung mahal mo sa buhay, yung barkada mo. Madalas wala naman sa pagkain kundi yung sino yung kasalo mo. Kahit na ano lang. Kaya nga may mga kilala ako pag may tampo, ayaw sumabay doon sa pinagtatampuhan. Mayroong bigla na lang aalis. Masarap kayang kumain pag may kausap. Yung meron kang, o kaya nga ang tawag din natin sa kainan, salo-salo Ibig sabihin mayroong kang kasama, may kasabay ka, may kausap ka, may kasalo ka. Ganyan po ang buhay na nais ng Diyos sa atin. Kaya nga naipapahayag nating walang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya ang isa sa trahedya ng buhay ay yung ituring natin talagang lahat-lahat ang alok ng mundo. Until we realize one day na hindi pala talaga ito ang mahalaga. Pero habang malakas tayo, hindi natin maintindihan, karamihan. Ano po? Kaya nga kung nasaan ang puso mo, na andoon ang yaman mo. Pero gayon pa man, iba talaga ang buhay kapag may kasalo ka, kapag may katuwang ka. Kasi kahit sa harap ng suliranin, problema o pagsubok, ibang-iba kapag may kasama ka. Malungkot na kwento sa buhay ng tao o pamilya, yung walang salo-salo sa hirap at ginhawa, sa harap ng lahat ng problema. Kasi pwede mong maramdaman na nag-iisa ka kahit andyan sila. Yung minsan may mga pangyayari sa buhay sa mga kapatid natin, yung tipong kung sino pa yung anak mo, kung sino pa yung magulang mo, kung sino pa yung manugang mo, siya pang kaaway mo. Siya pang hindi makaintindi sa iyo. Masakit kaya yon. Pero di ba pag may kasalo ka, may katuwang ka, lumalakas yung loob mo na harapin anumang suliranin. Talagang may ibang boost. Lalaban ka kasi alam mo, may kasalo ka. Hindi lang po tayo kumakain ng walang pansinan. Mayroong din pong pagbabahaginan.
mayroong sharing. Kaya nga ang sarap kumain. Nako, ano po, ang sarap kumain. Ewan ko lang, kaya kapag madalas na sarap silang magkain, ano? Kaya lang maririnig mo ang pinag-uusapan, buhay ng may buhay. Isang malaking ano po yan libangan. Yung magtsismisan kayo, pagkatapos kumakain kayo, ay alam mo ba nako. Kaya nga mga kapatid, ang banal na Eucharistia, hindi lang po talaga pagtanggap ng katawan ni Kristo. Ito rin po ay pagbabahaginan sapagkat ito'y isang pagsasalo. Sa banal na Eucharistia, ang Diyos nakikisalo sa atin, komunyo. Kaya nga mahirap isipin na habang tinatanggap natin ang komunyon, ay naghahari pa rin sa puso yung galit at hinanakit. Kasi tayo'y nakikipagkaisa kay Kristo. Paalala nga ni San Pablo sa mga taga-Korinto ang ginawang pagbabahagi ni Jesus sa huling hapunan. Kasi nakita po niya, nagiging kanya-kanya na ang pamayanan sa Korinto. Kasi sa tuwing sila po ay magdiriwang ng huling hapunan, ang misa po kasi nila ginagawa sa isang bahay, patago. Ano po? Bawal Nagdadala sila ng baon para pagsaluhan pagkatapos ng kanilang pagdiriwang. May mga hindi na nagbabahagi ng kanilang baon. Ibinibigay na lang nila sa mga close nila. Parang tayo rin no po. Walang pinagkaiba sa ngayon. Kaya nga po, sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, may ina-address na issue. Ganyan po yung karamihang sulat. May pamayanang sinulatan si Pablo. Ang problema doon, wife swapping. Pagka-discuss na lang po natin yon kapag yun ang naging pagbasa. Pero gayon pa man, sa mga taga-Korinto talagang nagalit si Pablo. Yung may mga kaya, dahil may kaya, sila yung mas nakapagdadala ng pagkain. They ended up na sila na yung special na kumakain. Iba yung pagkain nila sa mahihirap. Meron ngang extra biblical writings na talagang nagalit si Pablo na halos lasing na kayo, pero ang mga kapatid nyong mahihirap ay nasa labas at hindi pa kumakain. O di po ba? Kaya nga, tayong mga Pilipino, sanay tayo sa KKB Nabanggit ko na to last year May bahid ng pagkamakasarili. Kanya-kanyang baon. Kanya, ay di hindi ka kasama. Pero iba pa rin talaga yung SSB. Sama-samang baon. Kasi handa mong i-share. Ang dami na kayang pinalabas ng seminaryo dahil dyan. Yung may sariling mundo, may pagkain, gusto siya lang ang kumakain. Mga palatandaan po yan ng pagkamakasarili. Kaya nga ang himala sa Ebanghelyo ay naganap sapagkat may pagbabahagi ng 5 tinapay at 2 isda. Maliit na bagay pero sa kamay ni Jesus lumalaki. Kaya nga po pinarami at nagawang maibahagi sa bawat tao. Sa pagtanggap natin ng komunyon, lagi po sana nating isaisip na nagbabahagi din tayo sa iba. Huwag po nating isipin na mahirap lang tayo o wala tayong kakayahang tumulong. Maliwanag po ang sinasabi sa atin ng simbahan na walang napakayaman na hindi makatutulong o hindi nangangailangan ng tulong at wala ring napakahirap na hindi makatutulong sa iba. Kaya talagang may pananagutan tayo sa isa't isa na maging katuwang, maging kasalo, maging kasama. Naalala ko last year, kung natandaan pa po ninyo, narinig ko lang noon, last year, yung mga babae daw Pilipina ngayon, hindi na kasing sarap magluto ng nanay, pero kasing lakas ng uminom ng tatay. Ano ang nangyayari? Ibig sabihin, dati kasi, yung paghahanda pa lang ng pagkain, may banding na. Di po ba? Ngayon, lahat order, lahat, ayun lang,
Ganun na ngayon. Kaya nga, nalilimutan natin yung halaga ng salo-salo. Ito pa naman ang larawan ng buhay na walang hanggan, isang piging sa kalangitan. Kaya nga, mga kapatid, ang mga Hudyo, yung tatay ang nagkukwento tungkol sa pamilya. Kaya kilala pa nila yung kanilang angkan. Tingnan mo sa lumang tipan, ilang saling lahi alam niya. Kayo po, baka yung lolo ng lolo mo, hindi mo na alam eh. Ako nga, hanggang lolo ko lang ang alam ko dahil ang mismong mga magulang ko, hindi na nila alam yung tatay ng lolo nila. Kayo hanggang saan ang alam nyo? Dahil sa pamilyang Hudyo, yung tatay ang nagpapakilala. Kaya ngayon, maraming magkakamag-anak, hindi na rin magkakakilala. Yung tatay ang nagtuturo sa hapagkainan ng magandang asal. Ano po? Ngayon, nako, kaya ang hirap maging teacher. Masigawan mo lang ang anak, ay na-depress po. Dahil sa sigaw ng teacher, ay madidimanda pa yan. Abusive language at kung ano-anong psychological term. Kaya ano ang ginagawa ng mga teacher? Pinapabayaan na lang anak ninyo. Pag nagsumbong ang anak ninyo, siyempre papaniwalaan nyo. Kaya nga, mga kapatid, isang katotohanan po yan. Ano po? Kaya sa huli, sana kapag sinasabi na lang ng pari na katawan ni Kristo, ang sagot natin, Amen. Amen na ang ibig sabihin, naniniwala ako na ang nasa aking harapan, hindi lang isang tinapay, hindi lang isang simbolo, kundi tunay na katawan ni Kristong ating Panginoon. Taglay ang buo niyang pagkadiyos, nananahan sa ating puso. Kaya kapag may nalaglag po na banal na sakramento, ako ang ginagawa ko, tuloy sa aking bibig. Ano ba yung nalaglag? Ang katawan ni Kristo. Hindi yan parang pandasal na pag nalaglag, marumi na, itatapon na. Tandaan po ninyo, ang tinatanggap natin, katawan ni Kristo, real presence. Kaya nga kung tutuusin, kung hindi tayo sumasampalataya, maluwag ang pintuan ng ating simbahan. Yun po yung dahilan kung bakit tayo nagtitipon-tipon ngayon sa misa. Kaya higit sa lahat, naniniwala tayong ang katawan ni Kristo hindi lang banal na osya, kundi ito rin ay kapwang nasa tabi ko, ang kapwa na mahal ko at ang kapwa na kaaway ko. Kaya sa huli, mga kapatid, sikapin na lamang po natin kilalanin si Jesus sa bawat taong ating nakakatagpo at tanggapin natin sila kung papaanong tinatanggap si Jesus sa banal na Eucharistia. Iisa ang ating pinagsasaluhan, iisa ang biyayang ating tinatanggap, si Kristo. Isabuhay natin ang kahulugan ng Eucharistia bilang salo-salo sa hapag ni Kristo. Amen. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa pamamagitan ng katawan at dugo ng iyong anak, O Ama, muli mong itinatag ang ugnayan mo sa amin
at iniligtas mo kami sa kasalanan sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ngayon kami dumadalangin, Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, patatagin mo ang loob ni Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko, upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami naway maging tinapay na nagbibigay buhay sa mundong gutom sa iyong salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang isip ng aming mga pinuno sa pamahalaan upang sila'y makapaglingkod ng may malasakit at kakayahan tungo sa kaunlaran ng aming bayan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makasalo ang aming mga mahal na yumao sa iyong makalangit na piging. Manalangin tayo. Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Ama, mapunanawa ng katawan at dugo ng iyong anak ang bawat pangangailangan ng aming katawan at kaluluwa upang kami maging pagkaing nagbibigay buhay sa aming kapwa sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, ipinagbubunyi namin ang iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, ni Rufino ang aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang.
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kapistahan, paanyaya para sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Sa Biyernes po, alas 5:30 ng hapon, ang misa. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko tayo't hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Humayo tayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.